Buhat niya. Opo. Pagkabuhat niya, doon niya na po ginawa yung pangalay. Nanonood ka? Ando po sa may kabila, doon naman po nakapusing sa may kabila. Shocking news mga kaibigan, itong si Jovelyn Galieno ay nakita na nga yung kanyang bangkay at yun nga ay nakakalungkot nga na balita kasi nga iniisip ng pamilya nila na buhay pa rin itong si Jovelyn pero yun nga ay kalansay na nga lang at wala ng buhay. Dito kasi sa isang interview ay nagpakita na talaga at inamin ng kanyang pinsan buo talaga ni Jovelyn na siya yung utak ng lahat kung saan nga ay pinatay itong si Jovelyn. At dito nga ay pinakita niya kung saan nga na lugar itong si Jovelyn ay pinaslang ng pinsan buo din nitong si Jovelyn. At ito nga yung nakakalungkot nga kasi nga itong nanay ni Jovelyn ay makikita sa mga larawan na yakap-yakap din ng kapatid niya na hindi alam pala ng nanay ni Jovelyn na yung pinsan niya o anak ng kapatid niya ang may utak ng krimeng nagawa dito kay Jovelyn. Kasi nga wala daw siyang kamalay-malay na yung pamangkin niya o pinsan buo talaga ni Jovelyn yung may utak ng lahat. Kasi nga kasama niya rin to araw-araw na pumunta sa PNP o sa police station para magreklamo sa mga development nga sa kaso nga ng pagkawala nitong si Jovelyn. Pero yun nga ang nakakalungkot na balita kasi nga wala talagang kamalay-malay at hindi daw talaga napansin man lang o nakakita ng kahit na yung nanay ng suspect na yung anak niya pala ay may kinalaman sa pagkawala ng kanyang pamangkin which is pinsang buo nga ni Jovelyn itong si Padong. At ayon pa sa isang pinsan niya, ginawa daw siyang lockout nitong si Padong at ito palang itong si Padong na pinsang buo din ni Jovelyn ay kakalaya lang pala nito sa prisuhan. At narito guys kung saan nakita o nagtagpuan nga yung bangkay nga ni Jovelyn. Dito sa lugar na to ay itinuro nga nila kung nasaan nga makikita yung bangkay ni Jovelyn. Nakakalungkot lang at nakakaawa na sitwasyon kasi nga umaasa talaga yung pamilya na at nananalangin talaga at hindi talaga nawawala ng pag-asa na makita pang buhay itong si Jovelyn kasi nga umaasa talaga sila na makakasama pa nila itong batang na to. Pero yun nga ang nakakalungkot na balita wala na nga itong buhay at masakla pa ay kalansay na lang yung nakikita dito. At yun nga inamin na talaga nila at kinonfirma na kay Jovelyn ngayon kasi nga nakitaan na talaga ng kanyang mga ID picture at mga personal belongings nga, diba? At dito ay in-interview ngayon yung pinsan niya na which is lookout niya daw kung nasaan daw yung picture. Dito isinilaysay niya na binugbog daw nila ito o sinuntok itong si Jovelyn. Nung dumpaypay na daw, saka pa daw ginawa ng pinsan niya yung panghahalay nga dito kay Jovelyn. Pero ayon nga dito sa isang pinsan niya ay hindi niya daw ginalaw itong si Jovelyn. Yung isang pinsan niya lang na si Padong kasi nga natatakot din siya doon. Bali parang lookout lang daw siya sa nangyaring krimen. Pero ganun pa man ay may pananagutan pa rin siya kasi nga gusto talaga nito ng pinsan niyang si Badong na magamit daw yung babae. Kaya yun lang ang malas lang talaga ay si Jovelyn yung nakita nila. Sinundan daw nila itong si Jovelyn habang naglalakad sa kanto at sininyasan daw ng pinsan niya to itong si Padong na ayun na walang tao kaya doon na lang sinundan nila daw siyang kakawawang Jovelyn at isinagawa nga yung karumal-dumal na krimen. Nakakalungkot lang talaga isipin na walang ibang papas lang sa'yo o gagawa ng krimen kundi yung sarili mo pang kadugo. Pinsang buo pa talaga ni Jovelyn na hindi mo aakalain na magagawa nila yun sa kanilang pinsan. Kasi nga ayon nga dito sa isang pinsan na nag-confirm nga na si Padong nga na pinsan din nila yung gumawa ng krimen na yon ay dito pa daw siya kay Jovelyn nagpapagawa ng resume. Yun ang pinakamasakit na katotohanan. Sana ay makita na yung suspect talaga o nagpatay dito kay Jovelyn
para makulong at mapanagutan niya talaga yung krimen na kanyang ginawa, kasi nakakaawa yung bata na walang kalaban-laban na ginawa niya ng krimen na pinas lang, nirep niya pa muna bago pas lang, di ba? Nakakaawa talaga yung ganito mga sitwasyon, kasi nga minsan ay hindi mo pa talaga lubos maisip na kung sino pa yung kamag-anak mo na pwede mo pa pagkatiwalaan ay sila pa talaga yung may maitim na balak na gawan ka ng masama. Sana lang ay marakip na nga ito at mahuli na nga yung suspect. At dito yung isang pinsan niya nga nagsabi na umamin na siya yung nagturo o utak ng lahat kung bakit tapas lang nga itong si Jovelyn. Ay umamin na siya kasi nga ayon nga sa kanya ay parang pinaplano din itong si Padong na barilin siya o para mawala, para siguro ay wala makakapagturo kung sino ba talaga yung totoong bumaril dito. Kaya naman wish natin na mahuli na nga yung suspect na at mapanagutan niya sa batas yung karumaldumar na krimen na ginawa niya sa kanyang pinsang buo. Ano lang po, bali lighter lang po. Sinas ko ng lighter. Malita. Opo, sinas ko ng lighter. Mm-hmm. Walang tao. Tapos yun, doon na po yung nag-block. Doon na ba sa papasok? Doon niya Opo, inabot opo. sa damuhan? Opo, opo. Alright. Anong pagkakabot niya? Anong ginawa ng... Medyo malayo kasi ako, nandun naman ako sa may mangga, sir. So silang dalawa nagpapandumog doon. Mga kano kalayo yung mga agwat mo? Mga ilang Kasi yung metro mangga, ka? hindi ko ma-estimate kung ilan. Paano nagpapandumog ang sinasabi? Yung nag-ano po sila, ano po sila yung, siyempre tinakpan niya yung bunga ng pinsang ko. Siguro kung ano nang pinantakip niya. Magpapalag po yung pinsang ko doon, Makapalag siya. po na makaalis kasi parang tinakpan niya ng bunga kasi hindi mo siya doon nakasigaw yung pinsang ko eh. Hindi na sigaw. Hindi mo siya doon nakasigaw. Tapos? Doon na po dinala sa ano, sa may bangin-bangin doon. Binuwat niya? Hinila niya po doon, hinila niya. Hinila niya, pinagkad niya. Opo. Wala nang malay? Nung hinihila niya, Yung pagkahila niya, nagpapandumog po sila doon. Nagpapandumog po sila doon. Lumalaban pa sa Jovelyn? Opo. Pero nangihina na siya? Opo, nangihina na. Habang kinakalagad niya papunta doon sa damuhan? Opo. Tapos? Doon niya na po yung parang mawala ng halos ng hininga yung pinsang ko.
bago niya binuhat yung parang lupay-pay na po pa. Sa pagsakal na siguro. Parang lupay-pay na. Doon niya na binuhat. Papunta doon sa may sa may kamutihan. Tapos sinisan ako na umikot ako sa kabila. Tinext ka niya? Sa school lighter. Yung lighter. Nagsinyas po siya na doon ako umikot sa kabila. Okay. Na doon ako mag-posting kasi medyo maling yun eh. Medyo clear yun doon eh. Maraming bahay yun doon. Senyas lang kayo? Opo. Para hindi marinig? Opo. Sinyas po siya. Tapos? Pag sinyas niya sa akin, doon na po yung nakikita ko na kasi medyo maliwanag yun po. Inubara niya na yung pinsan ko doon. Inubara sa Javelin, nakikita mo? Opo. Tapos ano pa makikita mo? Medyo pa eh. Medyo pa. May hininga-hininga pa. Tapos ano pang nakita mo? Habang sumunod? Yung pagkalapos niya, pagka may nagsinyas sa akin na maglapit ako doon. Paglapit ko doon yung pinsan ko, walang hininga. Wala na. As in, wala nang hininga. Wala na po talaga siya. Tapos noon, sabi niya sa akin, pumunta ka sa kabila sa may akasya. Magpusting ka doon kasi buhatin ko to. Pagkabuhat niya po, doon niya na po dinala sa sa yung pinaglagyan. Bangin-bangin? Opo. Doon niya na po dinala. Tapos ako, pagkatapos niyang gawin yun, umuwi po ako sa bahay.